Magandang araw po sa bawat isa po sa atin at welcome po ulit dito po sa Global Fire TV at welcome po sa pag-aaral po ng ating salita. Ngayon pong Love Month, so nasa Love Month pa rin po tayo, February. Meron akong isang gustong itanong sa bawat isa po sa atin as we celebrate the Love Month. No? Paano nyo sineselebrate yung February 14, Valentine's Day? Or paano nyo sinelebrate? Or paano nyo sineselebrate in the previous isang tanong na gusto kong pag-isipan natin, paano nyo tinitignan, paano nyo binuview, paano nyo sineselebrate yung Valentine's Day? For some, ang celebration po na ito ay para sa mag-asawa, na ito yung time para maiparamdam nyo yung pagmahal nyo sa isa't isa. Yung iba, nagse-celebrate as family because you believe and you think na yung Valentine's Day is for family. Some of you don't believe on Valentine's Day. You don't celebrate Valentine's Day. Some of you, sabihin nyo, magastos. But here's the thing about Valentine's Day. It's not hindi sa kung paano natin tinitingnan yung Valentine's Day. Ngunit kung paano natin sineselebrate yung pagmamahal. Kung paano natin sineselebrate yung love, not just the Valentine's Day. So ngayong araw po na ito, pag-uusapan ho natin, ano ho bang klaseng pagmamahal ang nakikita sa bawat isa ho sa atin. Kapag sinabi nating we love one another, kapag sinabi nating we love God, or you are loved by God, ano ba yung pwede nating matutunan at ano yung pwede nating maintindihan at maisabuhay patungkol po sa pagmamahal. When Jesus Christ died on the cross, He died for you and me. Namatay po siya para sa bawat isa po sa atin. And that is because mahal niya po ang bawat isa sa atin. Hindi lang po niya sinabi sa atin na tayo ay mahal niya, hindi lang niya inisip na tayo ay mahal niya. Ngunit pinakita, dinemonstrate ng Panginoon Diyos na tayo po ay mahal niya. Having said that, my question now today is this. Paano naman natin pinapakita na mahal natin ang Panginoon? Paano natin na ipapakita na mahal natin ang isa't isa? Yun yung gusto kong pag-usapan sa mga oras po na ito, sa mga susunod po na minuto. Because in Luke chapter 10, verses 25 to 37, binigyan ho tayo ng isang story ng Panginoon Diyos kung paano natin may papakita na mahal natin ang Panginoon at kung paano natin mapapakita na mahal natin ang isa't isa. Iniimbitahan ko po kayo na samahan po kami ngayong araw na to upang pag-usapan natin what is compassionate love? What is the relationship between compassion and love? Bakit na pinakita sa atin ni Jesus na hindi pwedeng compassionate lang at hindi pwedeng love lang? Bakit sila magkakonekta? Sa story po ng Luke chapter 10 verses 35 to 37, makikita ho natin na ipinakita, hindi lang tinuro ng Panginoon Diyos, ngunit ipinakita, dinemonstrate niya sa atin kung paano ho ba magkakaroon ng compassionate love. Ang compassionate love, more often than not, ang love na ginagawa po natin, it requires action. The world celebrate love as emotion, as desire, as self-satisfaction. Kapag pinanood natin sa TV, nakita natin sa labas, sa mga mall, kapag sinabi ho nating love, they celebrate it as emotion. Yung nararamdaman mo, ano bang pakiramdam mo? Kahit nasasatisfy ba yung pagmamahal mo? Sometimes it's a desire. Kapag mahal mo yung isang bagay, nagkakaroon ng desire para mabilin. When we talk about love, sometimes it's self-satisfaction. Nakuha ko ba yung gusto ko? Nagawa ko ba yung gusto ko? Naibigay mo ba yung para sa akin? But sa pag-aaral po natin ngayon, pag-uusapan natin that God defines love as a selfless love. Kailangan meron kang sacrifice. It's a compassion love, meron kang nararamdaman. And it's also love that is obedient, meron kang gagawin. So tatlo, meron kang sinacrifice, meron kang naramdaman, at meron kang gagawin. Samahan niyo po ako today sa pag-aaral po ng salita ng Diyos sa Luke chapter 10. The story of the parable of the Good Samaritan and the robber. Join us. And I would like to thank each and every one of you for joining us and listening and studying with us dito po sa Global Fire TV. I'm inviting all of you to please continue support Global Fire TV. Again, this is Pastor BJ Lopez, City of God Christian Ministry here in Canada. God bless all of you. Have a blessed day.